Hello guys, marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At guys, meron po akong niready na i-discuss sa inyo. Okay? Kahapon ko pa nga ito gagawin kasi busy talaga eh. Ngayon, ayan, borado na yung iba. Yung on, in, at saka at. Okay? Preposition of place yan. Yung preposition, bahagi yan ng pananalita guys. Pag gusto mong sabihin kung nasaan yung isang tao, for example ako, nasaan ako, kaya nasaan yung kaibigan mo, o kaya nasaan man yung bagay na hinahanap natin, gagamit tayo ng preposition na at, in, at saka on. Okay? Kasi guys, sa Filipino, nasaan ka? Sasabihin mo lang, nandito ako sa Pilipinas. So, gagamit ka lang ng sa. Nasaan ng ano mo? Nasaan yung pera mo? Nandun sa nasa wallet ko. So, gagamit ka lang ng nasa. Okay, nasaan yung tatay mo? Nasa garden. So, gagamit ka lang na nasa. So, napakadali lang pag Tagalog. Pero pag English, guys, gagamit ka ng on, in, at saka on. Okay, guys, in London, hindi mo pwedeng sabihin on London kasi marurong grammar ka. Kaya, guys, tuturuan ko kayo ng pinaka mabilis na technique para guys, hindi tayo marong grammar. At saka yung mga ito, kasi ang dami niyan guys, so, para mapasok agad sa utak natin yung tamang gamit ng preposition. Okay? Kasi nung nag-uumpisa pa lang ako guys, na mag-aral talaga ng English, okay, inuna ko talaga kung saan ako nahihirapan. Kasi guys, nahihirapan talaga ako pagdating sa preposition. Hindi ko alam kung saan gamit ng in, on, at saka at. Okay? So guys, dahil na-discuss ko na sa inyo yung kung saan tayo nakatira. Nakatira tayo sa ganitong street, ganitong village. So tapos na yun guys. So dito na tayo mag-concentrate sa ibang lugar na kung saan yung lugar na to, pwedeng dito tayo naghihintay. Okay? At the moment, nandito tayo sa lugar na to. O kaya yung hinahanap natin o yung tao na hinahanap natin nandun sa lugar na ganito. So gagamit tayo ng at, in, at saka on. So ano nga ba yung technique na yan? Guys, dapat alam nyo kung anong ibig sabihin ng mga yan. Unahin natin kung anong ibig sabihin. Tapos guys, yung paggamit ng on, in, at saka at, isa sa ulo lang po natin. Okay? You need to memorize. Okay? Memorize. Pero kung hindi mo ma-memorize, mayroong ibig sabihin yung at, pinupoint niya. Pag sinabi mong pinupoint yung isang tao, isang bagay, sa isang lugar. Okay? Yung lugar, pinupoint mo talaga kung saan banda. Madali lang siyang hanapin. Okay, for example, at the door, alam mo na, nasa door yon. Hindi ka na maghahanap, saan kayong bahagi ng door yon? Okay? So, ano man nakapoint na, nandun sa door talaga. Unlike yung sa in the Philippines, saan kayo banda sa Pilipinas? O, diba? Kaya ito, madali lang hanapin pag sinabing ano. Okay? Tapos pag sinabing in, madalas yan yung in, ibig sabihin nasa loob ka. Okay, nasa loob ka ng isang lugar or something. Ganon, okay? Halimbawa, in a building o nasa loob ka ng isang building, okay? Ano pa, in a car o nasa loob ka ng car. So, kaya sinabing enclosed space. Pag sinabing surface naman, okay, for example, on the wall, sa pader, wala mo na sa pader. Ibig sabihin, walang loob, walang labas. Okay? On a page, walang loob, walang labas. Okay? Ano pa? Basta ganun yung guys ang pagkakaintindi ko. Tulad ng on the ceiling sa Kesame, walang loob, walang labas. Yun, pagkakaintindi ko guys. So guys, isasaulin nyo lang kung saan ito ginagamit. Okay, so isasaulin nyo at the front desk, at the entrance, at the door, okay, at the crossroads, at the top of the page, at the corner, okay, at the end of the road, at the office, at school. Ayan, isasaulin nyo lang yan na at ang ginagamit. Okay? Ito naman, pagdating sa country, okay, of course, pagdating sa country, in ang gagamitin. Pagdating sa box, in a box. In my pocket, kasi nasa loob ng wallet, nasa loob ng pocket mo or bulsa, okay, in my wallet, okay. Kasi yung pera, alam mo, yung pera mo nandun, or yung wallet mo nandun sa bulsa mo, so in my pocket, okay. In my wallet, kasi nasa loob siya ng wallet. In a building, kasi nasa loob siya ng building. In a car, kasi nasa loob siya ng car. In the garden, kasi nandun siya sa loob ng garden. Wala sa labas ng garden. Yun yun. In school, at saka in taxi, nasa loob din. So, isa sa ulo mo lang yan guys, isa-isa. Okay? So, kailangan pa bang tagalogin natin to? At the front desk, guys, pag sinabing at the front desk,
Pag pupunta tayo sa isang, halimbawa sa City Hall, okay, o kaya sa isang mall, o kaya sa company, o kaya office, meron silang at the front desk, yung pinaka nasa unahang hilera ng pupuntahan mo, basta nandun mismo sa entrada, yung front desk, merong mesa doon at saka may tao kang pwedeng pagtanungan, okay? Tungkol sa information na katanungan mo tungkol sa building, for example. So, yun, front desk. Okay, sabi mo, saan pwede magtanong? Sasabihin ng guard sa'yo, saan po pwede magtanong tungkol sa company na ganito? Sabi ng guard, you can ask someone at the front desk. Okay, pwede kang magtanong doon sa front desk. Ganun yun. Tapos, guys, may mga chinikan ako dito, guys. Okay? Yung may mga check kasi, ibig sabihin, at the door, pag sinabing at the door, at saka on the door, parehas na tama yan, guys. Kaya lang, magkaiba ang gamit. Pag sinabing at the door, for example, okay, guys, ito na yung pinagkaiba ng tinatawag natin na at the door. Okay? At the door, at saka on the door. Okay, anong mapapansin po natin dyan, guys? Mapapansin natin na dito, gumamit siya ng at. Okay, dito naman gumamit siya ng on. So, anong pinagkaiba niya? I heard a loud knock at the door. Ito naman ay knock on the door. Ito, guys, kasi, itong knock, okay, ito past tense na, kaya may ed. Okay, kumatok ako sa pintuan. Okay, kumatok ako sa pintuan. Yung knock, okay, yung knock na yan, okay, verb to, guys, verb. Okay, ginamit siya as verb. Okay, kumatok ako sa pintuan. Okay, kumatok. So, on the door ang gamit. Okay, I heard a loud knock at the door. Ito namang ano na to, ay, yung knock na ginamit dito, knock, ginamit to as a noun. Okay, Tagalog yan, guys. I heard a loud knock at the door. Nakarinig ako ng malakas na katok. Pag sinabing malakas na katok, or malakas na pagkatok, okay, noun siya. Ang ginamit at the door. Yan lang ang pagkakaintindi ko, guys. Okay? So, kaya ginagamit yung at the door at saka on the door. So, kapag ang sentence, guys, ay tumutukoy, okay, tumutukoy sa, mapapansin ninyo na yung sentence, kung ano man ang verb na ginamit dyan, okay, pwede ka pa naman gumamit ng ibang dyan, ibang verb. Basta tungkol sa verb, on ang gagamitin. Pero pag noun naman ang pinag-uusapan, tungkol kung ano meron sa door, at ang gagamitin mo. Okay? At. Pag noun, okay? Tandaan nyo, guys, pag noun ang ginagamit dun sa sentence, or ang pagkakagamit ay tungkol sa noun, at the door. Pero kung verb naman ang pinag-uusapan sa sentence, okay, on ang gagamitin. Yun po ang pinagkaiba ng at the door at saka on the door. Okay, guys, i-discuss ko sa inyo, guys, yung yung pinagkaiba, guys, ng at the office at saka in an office. Okay, may mga sentence ako dito tungkol sa working. Pero unahin natin yung at the office at saka in an office. So, ano pong pinagkaiba niyan? Okay, i-discuss ko sa inyo, guys, I am working at the office at the moment. Ibig sabihin ng I am working at the office at the moment, sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako sa loob ng opisina. Okay? Ibig sabihin, sa kasalukuyan, at the moment of speaking, ngayon mismo na pinag-uusapan natin kung nasaan ako, ay nagtatrabaho ako sa loob ng opisina. Kaya gumamit ako ng at the office. Okay? Ibig sabihin, ngayon, on the spot, na nagsasalita ka, nandun ka sa, okay, gumamit ka ng at, nandun ka sa loob ng opisina. Ito naman, ang pinagkaiba nito, I am working in an office. Ibig sabihin niyan, guys, yung I am working in an office, nagtatrabaho ako sa isang office, or nagtatrabaho ako sa office. Okay, dinidescribe mo na yung trabaho mo ay sa opisina. Hindi ka nag-work hindi ka nag-work sa sa field, for example, sa field, o kaya sa sales, yung nandun sa mga mall, na nagbibigay ng mga flyers, di ba? Ibig sabihin, nasa field ka.
Okay, nasa labas ka. Ito naman, I'm working in an office. Doon ka nagtatrabaho sa isang opisina. Pero hindi ibig sabihin na ngayon na mismo ikaw ay nagsasalita or at the moment or at the time of speaking or right now, ngayon mismo, hindi ibig sabihin na nasa loob ka ng opisina. So, gets nyo? Ibig sabihin na I'm working in an office, araw-araw from Monday to Saturday, pumapasok ako sa opisina. Okay? Ang work ko nasa loob ng office. Doon ang work ko. Pag I am working at the office, at the moment, ngayon mismo, nandun ako sa opisina, nag-work. Okay? So, yun ang pinagkaiba nun, guys. Ha? Ito naman, I'm working on a farm. Ito, guys, kasi I'm working in an office. Dinidescribe mo na nasa loob ka ng opisina, doon ka nag-work. Okay? Araw-araw, nag-work ka sa opisina. Okay? Araw-araw, doon ka pumapasok. I am working on a farm naman, o anong ginamit? Kasi, guys, yung farm wala namang loob. Gets nyo, guys? In an office kasi nasa loob ka ng opisina. Okay? On a farm kasi wala namang loob yung farm. Nasa labas eh. Nasa field. Yan yun guys. Ang ibig sabihin na. Okay? So, pag sinabi mo walang loob, walang labas. Okay? Yung surface, tungkol lang sa surface ang binabanggit. Yun ang gagamitin. Kaya on a farm. Okay? Ito naman, I am working at the mall or at the shop. Okay, so pinapoint mo talaga kung saan ka talaga nag-work. Pero hindi ibig sabihin, guys, ito kasi pinapoint mo kung saan ka nag-work. At the mall, at the shop. So tandaan natin guys, yung pag sinabing at the mall, at the shop, at ang gagamitin mo. Okay, pinapoint mo na ikaw ay nag-work sa mall, o kaya sa isang computer shop, or something, okay? Yun yun. I'm working at the Shoemart Incorporated. Guys, kung saan man kayo nag-work, kung ano man yung company na pinapasukan ninyo, gagamit ka ng at. Okay, for example, saan ka nag-work or, ayan, saan ka nag-work ngayon? Okay, I'm working at the Shoemart Incorporated. So, ako ay nagtatrabaho sa Shoemart Incorporated. Ano pa bang company? Halimbawa, sa Landmark. Okay, I am working at the Landmark. I am working at the Landmark Incorporated. Okay? Ano pa? I am working at the XYZ company. Okay? I am working at the ABC company. So, I am working plus pangalan ng company. Okay? Kung alam niyo kung anong pangalan ng company. Okay? Kasi guys, pagka pinapoint mo kung saan ka talaga nag-work, talagang madaling mo-point or malaman kung nasaan ka talaga. At ang gagamitin mo. Okay? Kung saan ka nag-work. So, nagigits na po ibig sabihin guys. Anong pinagkaiba ng mga to? Okay? So, umpisahan natin guys ha. Umpisahan natin for review. I am working at the office at the moment. Ibig sabihin, ngayon na nag-uusap tayo on time of speaking, sa kasalukuyan, nag-work ka, nandun ka sa opisina. Okay? Wala ka sa mall, wala ka sa bahay. Nandun ka sa office ngayon. So, hindi ka pwedeng istorbehin kasi nga nagtatrabaho ka. I'm working in an office, dinidescribe mo na diyan ka talaga pumapasok o nag-work sa office from Monday to Saturday or Monday to Friday. Araw-araw ng buhay mo, diyan ka pumapasok. Pero hindi ibig sabihin na sinasabi mo I'm working in an office, pwedeng abang ikaw ay nagsasalita, nandito ka sa bahay. Pwede mong kakwentuhan yung friend mo, I'm working in an office. Okay? Ako ay nagtatrabaho sa opisina. Okay? Ganun. So, ibig sabihin guys, ang trabaho niya nasa loob ng opisina. Pero hindi ibig sabihin na ngayon mismo ay nasa opisina siya at nag-work. Okay? I am working on a farm. Pares lang din to guys. Okay? On a farm, at saka in an office. Kaya lang, gumamit siya ng on. Okay? I am working on a farm. Parang ibig sabihin niya, araw-araw doon ka sa farm nag-work. Kaya lang ginamit mo yung on. Kasi yung farm kasi hindi naman siya naka-enclose eh. Open surface kasi yung farm. Okay? Open surface, so walang loob, walang labas. Okay? Kaya on. Tapos ito guys, pinupoint niya kung saan ka nag-work. Saan ka nag-work? At the mall. Kaya at the shop. So, pinupoint mo kung saan ka banda nag-work. Okay? At the Shoemart Incorporated, pinupoint mo rin kung anong company ka
nag-work. So, tatandaan guys ha, pag nag-work ka sa isang company, sasabihin mo kung saan ka nag-work at ang gagamitin. So, malinaw po yan. Sensya na guys, ang haba ng aking explanation. Kasi guys, may mga iba kasi hindi naman agad-agad nakukuha. Kaya inuulit-ulit ko talaga. Kaya pasensya na lang po talaga yung nakukulitan sa akin. I know guys, tandaan natin yung at school at saka in school. Parehas na tama yung ano niya, grammar niya. Pag ginamit mo sa sentence. Kaya lang guys, it depends on the situation. For example, dumating ako sa bahay, hinahanap ko si Peter. Okay, Mommy, where is Peter? Sasabihin naman ng aking nanay, he is at school. So, ibig sabihin, at the moment, or on time of speaking, ngayon, mismo, si Peter ay wala sa bahay, wala sa computer shop, wala sa mall. Nandun siya mismo, yung katawan niya, o yung physically, nandun siya sa school at siya'y nag-aaral. Okay, kung ngayon ay alas 6 ng gabi at ang uwian niya ay 6:30. So, alas 6 ng gabi pa lang ngayon. So, ibig sabihin, nasa school pa lang siya. Lalabas pa lang siya mamaya 6:30 ng gabi. So, yun. Physically, si Peter nasa school at nag-aaral. Yun. Next, I'm not working because I'm in school. Ibig sabihin ng I'm not working because I'm in school, hindi ako nagtatrabaho ngayon kasi ako ay nag-aaral sa school. Okay, pag sinabing nag-aaral sa school, hindi ibig sabihin na ngayon na ako, habang ako ay nagsasalita, ay nasa school ako. Okay? Hindi ibig sabihin na ngayon, nasa school ako. Maaaring ngayon, kausap kita, nandito tayo sa bahay. Pero, ang sinasabi ko lang, or pinupoint ko lang, na ako ay nag-aaral. Okay? Na araw-araw pumapasok ako sa school. Yun. Ibig sabihin ng I'm in school. So, anytime, kahit nandun ka sa computer shop, okay, nasa mall ka, pwede mo sabihin na pumapasok ako sa school. Kasi nga araw-araw pumapasok ako sa school. Yun, I'm in school. In school lang ibig sabihin nun. Pumapasok ako sa school. Okay? So, yun. At school, tsaka in school. So, sana naiintindihan po natin mga kaibigan. Okay? Guys, other information tungkol sa tinatawag nating private and public transport. Okay? Pag dinidescribe mo kung nasaan ka o nasaan ang isang tao, okay? Sasabihin mo, pag private kasi guys, sasabihin mo yung in. Okay? Don't forget. Kasi yung car kasi, ang nagmamay-ari niyan guys, tao. Okay? Isa lang nagmamay-ari ng car na yan. Sigurado ako. Isa lang talaga. Kaya, private yan. Okay? In a car. Okay? In ang ginamit. In. Naubos. Okay. In a car. Okay? Ano pa? In a taxi. Sigurado isa lang nagmamay-ari ng taxi na yan. At saka in a boat. In a boat. Isa lang din ang nagmamay-ari ng boat na yan. Ang ibig sabihin nitong private guys, in a car, sigurado guys na kapag ka sumakay ka sa car na yan, wala kang ibang kasamang ibang tao, kundi ikaw lang. Okay? Kahit na inakila mo pa yung sasakyan na yan, guys, alam mo, umarkila ka ng sasakyan, hindi pwedeng makisakay yung ibang tao dyan. Pwede ba ako makisakay sa'yo? Magbayad na lang ako. Di ba? May paparo sa'yo yung ganun. Para, sasakay naman, magbayad na lang ako. So, yun, kaya private siya. Okay? Sa taxi, guys, hindi naman yung pagkasumakay ka ng taxi, hindi naman pwedeng, total, mag-isa ka lang naman, pwede ba akong kumuha pa ng isang pasahero? Hindi pwedeng ganun, guys. Kaya, dahil sa, private yung taxi na yan, so, babayaran mo siya ng buong buo, kung magkano man yung babayaran mo sa taxi. Hindi mo na kailangan kumuha pa ng ibang kasama, tapos hindi mo pa kakilala. In a boat, ganun din, di ba? Makikita natin yung mga boat na, especially magagandang mga boat. Wala kang ibang kasama kundi kayo lang din. Okay? Ng kasama mo or partner mo. So, nagigit yung ibig sabihin guys ha? Okay, in a car, in a taxi, in a boat. So, inang gagamitin pag private vehicle or private, basta private na sasakyan. Okay? Or private transportation. Yung private na ginagamit sa transportation. Pag sinabing public naman, for example, yung bus, okay? Yung bus pang-public yan guys, kahit sino pwedeng sumakay. Kahit may sakay na yung bus, at merong
talagang may sasakay pa. Ganon din sa train, plane, okay? Pag sumakay ka sa eroplano, hindi naman pang private yan na lahat babayaran mo. Talagang may kanya-kanya kayong upuan. So, kahit sino pwedeng sumakay dyan. Ship, okay? Ship. Pag sinabing ship, yan yung malaking barko, okay? Ano ship? Ano pa? Bicycle? On a bicycle, on a motorcycle, on a horse. Teka lang guys. On a motorcycle, on a horse, on an elephant. Ito guys, tandaan natin to guys ha. Kasi ang pinagkaiba ng on at saka in, pwedeng private at saka public. Kaya itong on a bicycle pala, itong on a bicycle. Kahit sabihin natin na isa lang ang nagmamay-ari ng on a bicycle. Okay, pwede pa rin siyang guys, on pa rin ang gamit niya, ibig sabihin. Hindi pwedeng in a bicycle. Kasi guys, yung bicycle, pag sumakay ka, wala namang loob yung bicycle. Yun, kahit sabihin natin pang public siya or private. So, pagdating sa bicycle guys, tsaka yung motorcycle, okay? On a motorcycle, on a horse, on an elephant, ito mga to. Ito guys, kahit hindi siya masama sa public or private, wala tayong pag-uusapan ng private o public dito, okay? Kung sinong nagmamay-ari. Kasi on a bicycle, on a motorcycle, on a horse, on an elephant. Di ba may sumasakay sa horse, may sumasakay sa elephant? Kasi guys, yung motorcycle, bike, horse, elephant, wala siyang loob. Okay, labas lang meron. Okay? Kaya on ang gagamitin. Okay? Nag-get siya guys ha? Ayan, ang pinagkaiba. Next, ito naman, may loob siya. May loob siya guys. Yung sa bus, di ba? Papasok ka sa loob. Sa train, papasok ka sa loob. Sa plane. Sa malaking barko. Or yung tinatawag na ship. Okay? Ano rin? Papasok pa rin sa loob. So, mayroon din siyang in. Kaya lang guys, on ang ginagamit kasi pang-public siya. Okay, nagigets nyo guys? Pag private vehicle, okay, sinabing private vehicle or private transportation, ginagamit sa private transportation, in ang gagamitin. Okay? Pag public public vehicle or ginagamit sa public transportation, gagamit ka ng on. Tulad ng bus, train, plane, at saka ship. Okay? Okay guys? Kaya pag mo, on a bus, on a train, on a plane, on a ship. Okay? Pero ito, wala tayong pag-uusapan ng private yan o public. Kasi kahit public man yan o private guys, pag sumakay ka, nasa labas ka lang naman. Kaya hindi ka pwedeng gumamit ng in. Okay? Hindi siya naka-enclose guys eh. So yun yun, additional information tungkol sa paggamit ng on, in. Additional information guys tungkol sa paggamit ng on at saka by. Yung by guys, preposition din yan. Okay, ano bang pinagkaiba ng by at saka on? Bakit natin pag-aaralan to? Kasi guys, mababanggit dito yung tungkol sa train. Okay? Tungkol din sa train to. Na kung saan yung train ay public transport. Kaya lang sabi niya, to talk about being physically on public transport. For example, I was on the train when my mother called me. So, ibig sabihin, being physically, yung, mahirap i-explain, pagiging present mo sa isang lugar, na kung saan nandun ka sa loob ng public transport. Tulad ng bus, train, ganyan. Okay? Pag yung katawan mo, pagiging present ng iyong katawan, nandun sa loob ng tinatawag natin na public transportation, tulad ng bus or train, gagamit ka ng on. So, ito, nasa loob ako ng train nang tumawag ang aking mother. Ibig sabihin yan. Or, nasa loob ako ng train, nasa train ako, nakasakay, yun ang ibig sabihin ng I was on the train. Okay? So, halimbawa, kahapon nangyari, tumawag ang aking mother. Okay? Bago siya tumawag, or nang tumawag siya, nasaan ako? Nandun ako sa loob ng train nakasakay. So, sasabihin ko, I was on the train when my mother called me. Okay? Next, when we talk about way of traveling, ways. To talk about ways of traveling, we use by. Pag sinabing ways of traveling, yan yung pamamaraan ng
or ways or pamamaraan ng pagsakay papunta sa isang lugar. Kasi kung pupunta ka sa isang lugar, guys, pwede kang sumakay ng bus, pwede kang sumakay ng train, pwede kang sumakay ng jeep. So, kung isasalaysay mo kung paano ka nakarating, kung anong paraan ng pagsakay, kung anong sinakyan mo, papunta sa iyong patutunguhan, gagamit ka ng by. Okay, so I went to Baguio. I went to Bicol by train. So, okay, halimbawa, pupunta ka sa Baguio, sa pamagitan naman ng bus, okay, siyempre, papunta dun sa Baguio, wala namang train eh, di ba? So, I went to Baguio by bus. Okay? So, sumakay ako ng bus papunta sa Baguio. Yan ang ibig sabihin. Or, nakarating ako ng Baguio sa pamagitan ng pagsakay ng bus. Yun yun, guys. Okay? So, hindi naman tayo gumagamit guys ng sumakay ako ng Baguio sa pamagitan ng bus eh. Ang pagkakagamit natin yan bilang mga Pinoy, sumakay ako ng bus papunta sa Baguio. Yan yun. Ito naman, sumakay ako ng train papunta sa Bicol. So, sinabi mo kung paano ka nakarating doon sa pamagitan ng pagsakay ng tinatawag natin na public transport. Pag sinabi mo kung paano ka nakarating sa isang lugar sa pamagitan ng paggamit ng public transport, by ang gagamitin mo. Okay? Pero kung tungkol sa pagiging physically present mo sa isang lugar na yung katawan mo, ibig sabihin, nandoon mismo, being physically present, nandun ka mismo sa loob ng public transport. Okay? So, yun yun guys. Po yung exercises na aking ginawa, sagutan na po natin. Pag magtitake po tayo ng mga entrance exam, halimbawa sa pag magka-college tayo, pag nag-work tayo sa call center, siguradong merong ganyan. Okay, may test na ganyan. Pag nag-work din tayo sa other companies, may mga test din na mga English test na katulad dito, guys. Limited lang yung time natin. Kaya sabi ko kanina, isaulo natin kung saan ginagamit yung at, on, at saka in. Okay? So, pagka nasa ulo mo na yun, guys, kahit hindi mo na masyadong intindihin yung sentence, kasi guys, may palatandaan na. Okay, kung may palatandaan na, mabilis mo na lang siyang lagyan ng in, on, at saka at. The bus stop. Okay, bus stop. O, yun, at agad yan. Okay? There was a sign of no smoking, blank the wall. Pag wall, on. Okay. The author's name is blank the cover of the book. So, on lang to. Next, there are no prices, blank the menu. So, on agad. The jeweler shop is blank the end of the road. So, ito ay at. Ano pa? Peter is working blank an office. So, in. Peter is working blank the office at the moment. So, at. Okay? She is working blank XYZ. So, at din to. Kasi sinabi yung name. Left is wallet blank table. So, on. To work blank farm. So, on. So, ganun lang yung guys. Madali na tatandaan natin na kung ano yung mga sign ng in, on, at saka at. Para pag nag-take tayo ng test, English test, tungkol sa preposition, madali lang natin sagutan. Pero guys, explain ko, Peter is waiting for me at the bus stop. Si Peter ay naghihintay sa akin sa bus stop. Pag sinabing bus stop, pinupoint mo kung saan banda talaga. So, at ang gagamitin. Okay? There was a sign of no smoking blank the wall. Okay, wala daw sign na nakalagay ng no. Walang sign. Ay, there was a sign. Wait. May sign na nakasulat sa wall ng no smoking. Yun, ibig sabihin nun. Okay. Dalawa. Okay. The author's name is on the cover of the book. Okay. The author's name is on the cover of. For example, guys, ito yung book. Okay. Yung author's name daw ay nandun sa cover. So, ito yung cover niya. So, nandito lang yung pangalan ng author. So, kaya sabi, the author's name is on the cover of the book. Cover, pag sinabing cover, yan yun. Ito yung cover niya. Okay? So, nandito lang yung pangalan ng author's name. Yun, ibig sabihin. Pero, pag sinabing cover of the book, on ang gagamitin. There are no price on the menu. Pag sinabing menu, di ba may
Pag kumain tayo sa restaurant, parang may folder lang na ibibigay sa'yo. Tapos may nakadrawing doon ng mga kung anong menu. Okay? Kung fried chicken ba yan, spaghetti ba yan, may drawing na yan. Tapos nakasulat kung magkano. Kaya guys, on ang ginamit. Okay? Kasi yung menu na yon, wala namang siyang i-enclose eh. Hindi naman siya enclose. Kaya on talaga ang gagamitin doon. Okay? On. The jewelry shop. Okay. Pag sinabing jewelry shop, computer shop, kahit anong shop. Okay? Or a store, pwedeng ganon. The jewelry shop is blank at the end of the street. Pag sinabing at the end of the street, at ang sagot natin. Kasi, at the end of the street, okay, ito yung street, okay, at the end, nandito siya sa dulo. So, pinupoint niya doon sa end, doon sa dulo. So, at ang gagamitin. Peter is working in an office. Si Peter daw ay nagtatrabaho sa isang opisina. Okay? Pero hindi ibig sabihin na nasa opisina siya at nag-work ngayon. Kaya inang okay? Yun yun. Peter is working at the office at the moment. So, yun yun. Physically, si Peter nasa office. Nag-work siya ngayon. Kaya hindi siya pwedeng istorbehin. Okay? So, Peter is at the office. Is working at the office. Okay? At the moment. Ngayon, ibig sabihin, nag-work siya. Nasa loob siya ng office ngayon. Next, she is working at the blank. She is working at the XYZ company. So, sinabi niya kung anong company. Anong pangalan ng company? XYZ. Okay? So, she is working at the XYZ company. Pwede rin, she is working at the Landmark Incorporated. So, at ang gagamitin. He left his wallet on the table. Nakalimutan niya. Lalaki siya na nakalimot. Kaya nakalimutan niya ang kanyang wallet sa table. Okay? On the table. Kasi kung bakit siya on the table, yung table, okay, flat surface siya. So, walang in, walang out. Okay? Kaya on ang pagkakagamit. I want to work on a farm. Pag sinabing on a farm, kasi yung farm guys, hindi naman siya naka-enclose eh. Okay? Walang labas, walang loob. Hindi rin niya pinopoint kung saan banda, kung at the end of the road ba o ano. Hindi niya pinopoint. Kaya, ang sagot talaga, pagdating sa farm, tandaan lang natin na on ang sagot. Okay? Hindi pwedeng at the farm. Hindi pwedeng on the farm. Okay? Gagamit ka lang ng at the farm, siguro, pag ang farm na pagtatrabahuan mo ay may pangalan. Halimbawa, XYZ farm. Okay? Pero kung talagang farm lang talaga, on the farm. Or on the farm. Okay? On the farm lang. Okay? Yun lang yun. Okay guys, number 11. I heard the news blank the radio. Ibig sabihin niya guys, narinig ko yung balita sa radyo. So, pag sinabing the radio, automatic yan guys, on. Okay? On. I heard the news on the radio. Okay? I saw Peter blank television. Okay? Nakita mo si Peter sa TV. Or television. Okay? So, automatic din yan. On. Okay? So, pag nadinig nyo, guys, or nakita, the radio, television, okay, on na agad yan. On the radio, on television. Okay? Next. Can you see who is blank? Okay. Yan, sagutan natin. Can you see who is blank the door? Yung isa naman ay knock blank the door. So, guys, itong knock na to, ginagamit yan as a verb. Pag verb, guys, tandaan natin on. Okay? So, I knock on the door. Can you see who is blank the door? Tinatanong kung sino yung nasa door. Okay? So, ang sagot dito, guys, ay at. Alam niyo ba kung bakit, guys? Kasi tinitingnan natin kung anong meron sa door. Tinatanong kasi kung sino. So, ibig sabihin ng sino, pwedeng tao kasi yan. Kung sino yung tinatanong mo, tao siya. So, under pa rin siya ng pangalan or pangalan. Okay? So, tinatanong mo dito kung sino. So, it served as a noun. Okay? Noun. So, walang verb na pinag-uusapan dyan. Okay? Wala kang ginawa sa door. Okay? Kaya, dahil sa, noun ang tinutukoy dito or pangalan ng tao, kung sino nga.
Yung nakita mo dyan. Okay, so, at. So, can you see who is at the door? Okay, I knock on the door. Okay, so yan. Pwede rin guys, I knock at the door. Pero guys, pwedeng ganun din guys. Kaya lang, hindi masyadong gamitin yun guys. Okay? So, tatandaan na lang natin guys na sa mga ano guys, at the door, on the door, talagang gamitin to guys yung at. Kaya lang minsan titingnan natin kung mayroon bang pinag-uusapan na verb. Okay? Kasi kung verb ang pinag-uusapan, mayroong nangyayari sa door. Okay, anong gagamitin? So, gets nyo guys ha? Okay, next. Number 15. The instructions are blank, back of the box. Back of the box. Ibig sabihin nan, yung instructions daw ay makikita mo sa likod ng box. So, ang tanong, nasa loob ba ng box yung instructions? Wala. Kaya kung wala siya sa loob, back of the box. Okay? Back of the box. Pag nasa likod siya, so ang gagamitin natin dyan guys ay on. Okay? On the back of the box. Kasi wala naman sa loob eh. Kaya hindi tayo gagamit ng in. Okay? He has a lot of beautiful pictures blank the wall. So, pag nakita natin yung wall, okay? Doon daw sa wall, okay? So, on ang gagamitin natin dito, on. Okay? Next, I met John blank the street. Tapos ito guys, I saw Peter blank the end of the street. So guys, napag-aralan natin yung prepositions ng in, on, at saka at. Okay? Pag nakita natin, street lang ang pinag-uusapan. Walang pangalan ng street. Hindi naman sinabi kung at the end of the street ba siya. Okay? So, pag street lang ang nakita natin guys, in ang gagamitin natin. Okay? In. Next. Wala naman number yung street kasi guys eh. Yun yun. Okay? Kahit sabihin natin na yung street may pangalan, halimbawa, ABC Street, kaya Baker Street, okay? In pa rin gagamitin natin. Kasi guys, walang number yung street. Pero kung sinabi niya, number 21 Baker Street, at ang gagamitin natin. Okay. Number 18, I saw Peter blank the end of the street. So, ito guys, ito yung halimbawa sa street, nandun daw siya sa dulo. So, pinupoint niya kung saan talaga banda. So, pag pupunta ka doon at the end of the street, so, talagang na-point mo kung saan. Okay? So, sa dulo ng street. So, tandaan natin, pag the end of the street, sagot ay at. Kasi pinupoint niya kung saan banda talaga. So, I waited for an hour blank the entrance. Ay, pinag-aralan din natin, under siya ng at. At. Okay? At the entrance. Okay? I waited for an hour at the entrance. Naghintay ako ng isang oras sa entrance. Sa entrance, ibig sabihin. Okay? Next. Alam natin yung entrance, halimbawa sa mall, doon yung yung pasukan ng mga tao. Yan yung tinatawag na entrance. Okay? I put my jewelries blank a box. So, nilagay ko yung mga jewelries ko sa box. Pag sinabing sa box, inside yon. Kaya, in ang gagamitin natin. Okay? Pwede ka pa maglagay ng mga sing-sing mo, earrings mo sa labas. Ilalagay mo nga sa box eh. So, pag sa box, meron siyang loob. Okay, lalagay mo sa loob ng box. Kaya, in ang gagamitin. I put my coins blank my pocket. Okay? Pag sinabing pocket, yan yung bulsa. Okay? So, ang gagamitin mo dyan ay in. Kasi guys, sa loob mo ilalagay. Okay? She went to London blank train. So, pumunta siya sa London or sumakay siya ng train papunta sa London. Yun ang ibig sabihin niyan guys. So, pagka sinasabi mo kung paano siya nakapunta doon, kung anong sinakyan niya, so, by ang gagamitin mo dyan. Okay? Next, she was blank the train when the accident happened. Nandun siya, she, ibig sabihin siya, babae. Siya ay nasa loob ng train nang mangyari ang aksidente. Or siya ay nakasakay ng train, okay, nang mangyari ang aksidente. Pag sinasabi mo guys na physically nandun siya sa loob ng train, okay, wala na tayong pag-uusapan niyan, kundi she was blank the train when the accident happened. Okay? So, gagamit tayo dyan ng kasi public transport siya guys. Kaya, ang gagamitin natin dyan ay on. Okay?
She was on the train when the accident happened. Okay? Pero guys, kung ano to, halimbawa car, ang pinag-usapan natin, she was in the car. Okay? She was in the car when the accident happened. Kasi private transport yung car. Pero itong train kasi, public siya, kaya on ang gagamitin natin. Okay? Dito na tayo sa last part ng exercises natin. Okay, we have a smart internet access, blank work, but I don't have blank home. Okay? Pag nakita nyo guys, yung work at saka home, ano yan? At. Okay? At work, at home. Okay? Okay, we have a smart internet access at work, but I don't have at home. Okay? Meron kaming smart internet access sa trabaho, pero wala ako sa bahay. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? The man who was standing blank the corner was my best friend. Yung lalaki na nakatayo doon sa corner ay aking kaibigan. Yan yan. Pag sinabing the corner, at. Okay? Under siya ng at. Okay? My keys were blank the desk. Dalawa to guys ha. May desk din dito. You should ask the receptionist blank the front desk. So magkaiba yan guys. Pag sinabing desk, mesa. Okay? Walang pinagkaiba yan sa mesa. Desk, mesa. Table, mesa. Okay? So yung aking susi or mga susi ay nasa mesa. Diba? Alam naman natin kung ano yung tsura ng mesa. Walang loob, walang labas. Okay? So wala siyang enclosed. Ito naman guys. So, guys, tandaan natin katulad ng desk, yung table. Kaya ang sagot dyan ay on. Okay? On the desk. My keys were on the desk or my keys were on the table. Okay? Anong pinagkaiba nito? You could ask the receptionist blank the front desk. Pwede mong kausapin yung receptionist doon sa front desk. Di ba pag pumupunta tayo sa sa mall, mayroong dong front desk. Pag sinabing front desk, sa entrada ng pagpasok mo sa building or sa mall, may nakaupo dun sa table, pwede ka magtanong sa mga tao doon. Okay? Yan yung front desk. So, tinutumbok niya or tinutukoy niya na pwede ka magtanong doon sa front desk. So, pag sinabing front desk, okay? Tandaan natin guys yung front desk at. Okay, pinupoint niya kasi kung saan banda. Lugar yung pinag-uusapan dito guys, lugar. Okay. Ito naman kasi table. Okay. So, table, lugar din yan kung saan banda. Kaya lang, sa ibabaw siya ng mesa. Yan yun. Ito naman, the front desk, maaari yung front desk na yan, yung tao, di ba, pag sinabi yung front desk, yan yun, may nakaupong tao sa mesa. Tapos, pwede ka magtanong doon. Yan yung front desk. Okay. Tama ba? Pasensya na guys, basta alam niyo na kung anong ibig sabihin ng front desk. Okay? Nasabi ko na yung kanina. Next, I left my wallet blank my car. Okay? Car. Tandaan natin yung mga public transport guys. Gagamit tayo dyan ng in. Okay? In. So, I left my wallet in my car. So, I was blank a plane when I met Peter. So, nakasakay ako ng plane. Okay, nakasakay ako ng eroplano nang nakilala ko si Peter. So, public transport yung plane, kaya gagamit tayo dyan ng on. Okay? I was on a plane when I met Peter. Okay? I do my assignment blank home. Okay? Ginagawa ko yung assignment ko sa bahay. So, pag sinabing bahay, katulad din yan. At, okay? I do my assignment at home. I'm not working because I'm school or I'm in school. Okay? Pag sinabing I'm in school, hindi ako nagtatrabaho dahil ako ay pumapasok sa school. Yun. I'm in school. Okay? I'm studying Spanish. So, alam niyo na guys kung saan ginagamit yung I'm in school tsaka at school. So, yun yung guys. At guys, salamat po. Pasensya na po, hindi ko na-discuss talaga lahat. Ang dami kasing prepositions guys. Siguro sa mga susunod na mga pag may chance pa, gagawa ulit ako ng tungkol sa prepositions. Pero yung mga diniscuss ko, yan talaga ang gamitin. Yung in, on, at saka at. Okay? Thank you so much guys. So guys,
Ang pinakasikreto dyan guys, para maging magaling tayo sa paggamit ng at, in, at saka on. Okay. Isa sa ulo lang po natin to guys. Okay. Isa sa ulo lang natin yan. Pati yung in, yung mga lugar na ganyan. Kasi ganun ako nung nag-aaral guys. Okay. Pag sinabing at the front desk, ay sinasaulo pa yung isa-isa. At the front desk, at the entrance, at the door, at the bus stop, at the crossroad, at the top of the page, at the corner. Ganun din dito guys. Sinasaulo ko lang. So, isaulo nyo lang to guys, yung gamit ng on, in, at saka at. So, andito yung mga example ng at. Okay? Isasaulo nyo lang yan guys, ha? Kasi, yung pagsasaulo guys, akala natin, nagsasaulo lang tayo sa araling panlipunan, ano pa, nagsasaulo lang tayo sa ibang mga subjects. Pero, yung sa English guys, we need to memorize. Okay? We need to memorize then. Okay? Tapos guys, may mga chinikan ako dito guys. Okay? Yung may mga check kasi, ibig sabihin, at the door, pag sinabing at the door, at saka on the door, parehas na tama yan guys. Kaya lang, magkaiba ang gamit. Pag sinabing at the door, for example, guys, I heard a loud knock at the door. Pag sinabing, I heard a loud knock at the door. Okay? I heard a loud knock at the door. Ano pa? 1.4 dito.